Ilang araw pa ang lumipas at narito pa rin ako nagpapagaling sa silid na kinaroroonan ko. Hindi na ako umaasa na may dadalaw sa akin, lalo na't wala naman akong ibang pamilya maliban kay Elise. Sabay na pumanaw ang mga magulang ko matapos bumagsak ang eroplanong sinasakyan nila papuntang Spain. Isang malamig na bangkay na sila na matagpuan matapos hindi makaligtas sa nasabing aksidente. "Sir, anong oras po ng pag-take mo ng gamot mo?" Magalang na sabi ni Nurse Riza matapos ilapag sa harap ko ang mga gamot ko na dala nito. Agad na kinuha ko to at ininom. Pakiramdam ko ay kahit paano'y malakas na ako. Malaking tulong ang maayos sa pag-aalaga sa akin dito sa ospital ng personal nurse ko, lalo na ni Dr. Alondra na malimit ay tingnan ako. "Siya nga pala, nurse. Anong hospital to at anong lugar?" Tanong ko. Ilang ulit ko na tong gustong tanongin pero nawawala sa isip ko dahil punong-puno ako ng katanungan dahil sa iba't ibang magugulong eksena na meron ako sa memorya ko. "Wala po kayo sa ospital, sir. Narito po kayo sa bahay mismo ni Miss Alondra." Paliwanag nito. Natigilan ako. Meaning, private place tong kinaroroonan ko at hindi ba sa ospital lamang gaya ng pagkakaalala ko. "Nurse, pwede ba ako magtanong pa sa'yo?" Seryoso na sabi ko. Gusto ko kasing malaman ng sagot sa mga tanong na pumapasok sa isipan ko. Lately, mas lalo lamang ko naguguluhan dahil may mga bagay na naalala ko na bahagi ng memorya ko na hindi ko matukoy kung totoo ba o imahinasyon ko lamang. Malaking katanungan sa akin kung sino sa Alondra at paano ako napunta dito dahil sa huling pagkakatanda ko'y hawak ako ng mga tauhan ng taong gustong mamatay ako. Minsan sa pagpikit ng mga mata ko, ay nakikita kong maamong mukha ni Alondra ang yakap ko. Maraming pagkakataon na basta na lamang sumasagi sa isipan ko, ang alaala na hinahalikan ko siya ng paulit-ulit. "Pasensya na po, si Miss Alondra na lang pong tanongin mo, sir." Magalang na sabi pa nito, saka mabilis na iligpit ang mga kalat sa harap ko at iniwan ako. Ilang oras ako naghihintay sa pagbabalik ni Alondra at sa bawat minutong lumilipas ay bagot na bagot ako. Kanina ko pa siya hindi nakikita, samantalang dati-rati naman ay every 2 hours ay pinupuntahan niya ako dito. Siguro ay busy lang talaga siya, kaya tanging nurse lamang ang nakikita ko ngayon na tumitingin sa akin. Nagising ako na may presensya na kung sino kasama ko dito sa silid. Si Alondra ang bumungad sa akin nang igala kong paningin ko. Seryoso siyang nakaupo sa sofa na tila ba may malalim ang iniisip. "Mabuti at gising ka na." Walang emosyon ang mukha na sabi nito. Nagtaka ko sa kinikilos niya dahil normally, tahimik siya pero hindi naman ganito na para siyang galit sa mundo na hindi ko maintindihan. Lumapit siya sa akin at inabot sa akin ang puting folder na ngayon ko lang napansin na hawak pala nito. "Ano to?" Nagtataka na tanong ko. "Open it para malaman mo." Hindi ko na siya sinagot at agad na binuklat ang folder na hawak ko. James Miguel Suarez, no data found. Ito ang nakita ko sa results ng dokumentong galing sa NSO. Dated December 12, 2021. Maang na binuklat ko pang iba pa at isa pang dokumentong gumulat sa akin at kumuha ng atensyon ko matapos makita ang nakasulat dito. Lucas Bermudez, late registration NSO record of live birth dated December 26, 1994. Sino to? Puno ng pagtataka na tanong ko pero hindi ako sinagot ni Alondra na pinagmamasdan lamang ako at tahimik na nakatayo sa harap ko. Ilang mga dokumento pa ang nakita ko kasama ng galing sa isang ampunan, katunayan na katauhan ng isang tao na hindi ko kilala at hindi ko alam kung bakit ay binibigay sa akin ng impormasyon dahil wala naman akong kaugnayan dito. Binalikan ko ulit ang unang pahina dahil may gusto akong kumpirmahin. Hindi ako makapaniwala sa petsa na nakita ko. Lalo pat pakiramdam ko ay biglang lumaki at lumobo ang ulo ko. Ano nangyayari? Bigla itanong ni Alondra na makita niyang sapo ko ang ulo ko dahil sa matindi ng kirot na nararamdaman ko. "Relax, please calm down." Mahinahon na sabi ni Alondra. "Alondra, sabihin mo sa akin ng totoo.
Hindi 2021 ngayon, kundi 1994, right? Tanong ko. Lucas, anong sinasabi mo? Naguguluhan na rin na tanong ni Alondra. Listen, imposibleng sinasabi mo dahil wala tayo sa panahon na yan. Tama ang mga petsa na nakita mo dahil totoong December 2021 ngayon. Bigla ay bumitaw ako kay Alondra habang marahas na umiling. No! Nagbibiro ka. Imposible ang sinasabi mo. Hindi makapaniwala na sagot ko. Paanong naging 2021 ngayon samantalang malinaw sa memorya kong panahon at oras na naganap sa buhay ko? No, hindi ako nababaliw. Hindi ako si Lucas because I'm James Miguel Suarez, a businessman and also a billionaire. I don't know what to say or how would I convince you. Pero sigurado ako na ibang panahon ang sinasabi mo. Posibleng ikaw nga si James, pero nasaan ang Lucas na kilala ko? Ang sweet guy sa boyfriend ko. Lalo ko naguluhan sa sinabi at tanong ni Alondra. Napalungkot ng mukha ang tinig niya at tila ba hirap na hirap ang kalooban niya. Nag-imbestiga ako kaya wala ko dito maghapon. Akala ko mas magiging malinaw sa'yo ang lahat at maaalala mo ulit ako. Pero sa tingin ko, ay lalo lamang naguluhan ang isip mo. Huwag mo muna akong isipin. Just be yourself. Malungkot na sabi nito. How did I end up having a relationship with you when I have my own family to settle, Alondra? Magulo ang isip at wala sa sarili na tanong ko. Napapikit ako sa sobrang frustration. Hindi ko rin kinayang tingnan ang matinding emosyon na nakikita ko sa mukha ng babaeng kaharap ko. Tama sa Alondra, mas lalo lamang naging magulo ang isip ko sa narinig ko sa sinabi nito. Here, sabi nito at inabot sa akin ang cellphone nito. Mga pictures namin to sa isang restaurant, 1 linggo mahigit pa lang ang nakararaan. Masaya at puno ng buhay, malayo sa iniisip ko na nakaratay ako sa mga panahong yon dahil wala akong malay. Sa tingin ko, ay bumalik na sa'yong nawawala mong alaala. Marahang sabi ni Alondra. Noong hindi ka pa nabaril, nasabi mo sa akin ng mga biglang eksena na pumapasok sa memorya mo. Gaya ng binarikan ng paulit-ulit, pero wala ka naman tama ng bala at marka itong tiningnan kong katawan mo mula ulo hanggang paa. May pagkakataon din na natutulala ka kapag may mga bagay na nakapagpa-trigger sa nawala mong memorya na eksena, gaya ng mga taong may hawak ng baril at ang iba'y itim na tented na sasakyan. Hindi ako makapaniwala sa bagay na sinasabi ni Alondra, pero hindi ko rin to pwedeng baliwalain dahil buo ang detalye and match nito sa eksena ng alaala na meron ako. Nababaliw na ba ako? Kaya ganito na lang ang nangyayari sa akin, Alondra? Mahina at puno ng paghihirap na tanong ko dito. Gusto ko lang naman malaman ang ilang bagay tungkol sa kung paano ako napunta dito, sa poder ni Alondra. Pero mas komplikado pa pala ang mga bagay na nalaman at natuklasan ko. Bago mo ko nakilala, naging palaboy ka matapos takasan mo mga umampon sa iyo sa ampunan. May mga tao makakapagpatunay niyan. Dahil may mga nakilala ko naging bahagi ng buhay mo sa restaurant na pinasukan mo. Mas lalo lamang ako nagtaka kung paano ako naging pulubi gayong mayaman ako. Kaysa imposible na pumasok ako sa isang pipitsugi na restaurant para maghugas ng pinggan. Alondra, kung biro to please, tama na. Nang hihina na pakiusap ko, nahihirapan akong i-observe sa utak ko ang lahat dahil alam ko sa sarili ko na imposibleng sinasabi nito. Not unless nakuha niyang Iverson Madrigal ang lahat ng yaman at ari-arian ko. I'm serious, Lucas. At totoo ang lahat ng sinasabi ko sa iyo ngayon. I can't lie and hide the details na alam kong bahagi ng pagkatao mo at mahalaga sa iyo. Pumikit ako para ma-relax ang utak ko. Pero isa tong malaking pagkakamali dahil pumasok sa alaala ko ang isang tagpo ko sa hinahalikan ko sa Alondra na nakahiga sa kama. Hindi ko na alam kung anong totoo at ang paniniwalaan ko. Hindi na kayang iproseso ng isipan ko ang mga bagong impormasyon na nalalaman ko. Lucas, please, come back to your senses. Remember, kasama mo ako sa lahat ng pagsubok na kinakaharap mo ngayon.
Kaya ng pangako ko sa'yo. Nasa tabi mo lang ako, ano man ang mangyari. Matapos yun, ay niyakap ako ng mahigpit na Alondra. Ramdam ko ang lungkot sa bawat salitang binitawan niya. Bagay na lalong nagpabigat sa kalooban ko. Kahit hindi ko siya maalala, ay tila kilala naman siya ng puso ko. Dahil bigla ay kumalma ko matapos yakapin ito. Miss na kita sobra. Nasasaktan ako na makita kang nahihirapan ng ganito. But I promise, hindi ako bibitaw hanggang sa maalala mo ang lahat. Hindi ako nakasagot, pero kusang kumilos ang mga kamay ko at niyakap siya na mahigpit. I don't know what to say, Alondra. Naguguluhan ako. Pabulong niya sabi ko habang nasubsubto sa dibdib ko. Tutulungan kita hanggang sa malaman natin ang totoo sa likod ng pagkatao mo at ang mga nangyari sa'yo. I believe na magagawa natin yan sa lalo madaling panahon. Just have faith and trust yourself para maging malinaw sa'yo ang lahat at matanggap mo kung ano man ang totoo. Lucas POV. Hindi ko alam kung paano at saan magsisimula. After a week of stay sa silid na akala ko ay isang ospital, ay nakalabas din ako. At heto ako malayang nakatunghay sa paligid. Malaki at malawak ang bahay na tinutuluyan ko, but I don't care about it. Dahil mahigit isang linggo na akong halos wala sa sarili ko, kakaisip ng mga impormasyon na nalaman ko. Until now, hindi pa rin tuluyang ma-absorb ng utak ko na nagising ako more than 25 years sa katauhan ng isang tao. I don't know how did it happen, dahil kahit anong isip ko at tanong sa sarili ko, ay hindi ko rin mahanap ang sagot at lalo lamang nagugulong isipan ko, knowing na hindi ko pag-aari ang mukha na nakikita ko sa salamin. Mas magulong utak ko dahil alam ko na nasa mahabang panahon ay marami nang nangyari at nagbago. Gusto kong alamin ang katauhan ng katawan na meron ako ngayon dahil baka may makuha kong sagot kung bakit nagising ako na siya na ako at ako na siya. Gusto kong malaman ko ano kaugnayan niya sa akin dahil kahit pinakamagaling na doktor ay hindi kayang ipaliwanag ang ganitong pangyayari. Gusto kong sabihin kay Alondra na hindi ako nagka-amnesia gaya ng akala niya dahil muli ay nabuhay ako sa katawan ng boyfriend niya sa hindi ko malamang dahilan kung paano nangyari ang bagay na to. I badly wanted to talk to her about it, pero iniisip ko na lang na pabor sa akin ang kilala niya ako dahil sa ngayon siya lamang ang tanging meron ako at makakapitan ko. Lucas, let's eat. Aya ni Alondra sa akin mula sa gilid ng pool ko saan nakaupo ako. Tumango ako at sumunod dito. Ito ang unang pagkakataon na sasabay ako sa kanilang kumain dahil malimit hinahatid niya ako sa silid ko o kaya ng nurse ang pagkain ko sa araw-araw. Hey, nakangiti na bati ni Amara sa isang magandang babae. Nabaling ang tingin ng ina nito sa akin at ngumiti. Maganda ang mami ni Alondra. Kung sa bagay, ay hindi nakakapagtaka na napakaganda nito. Dahil kita ko naman sa anak niya na namana dito. Good morning, sweetheart. Bati na may edad na lalaki na sa tansya ko ay nasa age of 60 na. Nakasunod lamang ang mga mata ko sa masayang pamilya sa harap ko. Hindi ko maunawaan, pero iba ang kabog ng dibdib ko habang nakatingin sa kanila. Partikular, sa lalaking kamukha ni Alondra. Pilit na inaalala ko ang mukha nito, lalo na at matilim ang mga mata ng sulyapan ako nito. Pinoproseso ko sa utak ko kung saan ko siya nakita o nakaharap ko na ba siya. Pero iniisip ko na lang na baka kaya ganitong nararamdaman ko dahil ama siya ni Alondra. Mabuti naman at ligtas ka na. Malamyos ang tinig na sabi ng mami ni Alondra. Ngumiti ako. Pero sinamaan ako ng tingin ng asawa nito na akala mo'y aagawin ko rin sa kanya to. I just keep myself quiet habang nakikiramdam at nakikinig sa usapan nila. Larawan sila ng masayang pamilya pero wala doon ang atensyon ko dahil ang isip ko ay nasa taong pailalim kong titigan ako. Natapos ang almusal na puno ng samut-saring katanungan ng utak ko. Tinatanong nila ako pero tipid na tipid lamang ang naging sagot ko. Pinag-aaralan ko mga bagay-bagay dahil hanggang ngayon ay naninibago ako.
Para akong batang walang mga magulang na pinakawalan sa madilim at masukal na kagubatan na nangangapa palabas at maghahanap ng liwanag. Dad, uuwi na kami ni Lucas. He's fine now and we're safe. Wala na naman si Rafa kaya wala na akong iisipin pa. Paalam ni Alondra. Saan kayo titira? Sa lubong ang kilay at puno ng otoridad na tanong ng ama. Sa penthouse ko. Siguro mas makakabuti kay Lucas na doon muna manatili. Since nasa top floor kami at maganda ang lugar. Sagot nito. Pwede naman kayo dito anak. Sabad na nakangiti na ina. No ma'am, mas komportable siguro si Lucas doon while nagpapagaling siya. Sabi ni Alondra. Isama mong isa sa kasambahay natin na may kasama ka na gagawa ng gawaing bahay. Masayang tumango si Alondra na halatang nasusunod ang layo sa pamilya. Kahit anong sabihin nito, ay hindi nila magawang tanggihan. Kaya heto, nagawa niya ang gusto at yun ay dun tumira kasama ako. Isang eksena na pumasok sa ilaala ko, kaya napatitig ako kay Alondra. Sunod sa ama nito na yakap ang asawa. Malinaw na nakita ko kung paano siya lumapit sa akin at sinuntok ako. Bagay na hindi ko inaasahan na may ganito kaming tagpo ng ama ni Alondra. Pinili ko na lamang na manahimik dahil wala naman akong sasabihin. Paisa-isa lang din ko sumagot ako, lalo pa at di ako makakasabay sa bawat pinag-uusapan nila. Sumasakit ang ulo ko at nahihilaw ako sa dami ng mga bagay na pumapasok sa utak ko. Hindi nagtagal umalis kami sa bahay ng mga magulang ni Alondra. Hindi pa rin mawala sa isipan ko ang mukha ng ama niya na tila bahagi siya ng pagkatao at nakaraan ko. Sa tuwing nagsasalita siya, ay kumakabog na malakas ang dibdib ko. Gustong gusto ko nang tanungin sa Alondra, pero hindi umaayon dito yung instinct ko. Alondra, can I ask you something? Formal na tanong ko habang nagmamaneho to at nakatutok sa daan ang mga mata nito. Yes, go ahead. Sagot nito. Can you please tell me more about yourself and your family? Hindi nakatiis na tanong ko. I'm just hoping na sa simpleng tanong na ito ay may makuha kong impormasyon na magagamit ko. Well, I'm a doctor by profession, age 26, and only daughter. Pero may kakambal ako sa Aldrich. Na-meet mo na siya during the time na dumating sila para iligtas tayo sa lugar kung saan tayo dinala ng kidnapin tayo ng mga tauhan ni Rafa. Nakilala mo rin ang mommy at daddy ko. Both of them are in the business world, but my mom is more fun, while my dad, he has a business empire. Obviously, mayaman nga ang pamilya ni Alondra. Knowing na ganun kalaki ang bahay niya, posible nakilala ko ang pamilya niya. Kung dati na silang mayaman noon pa, since iisang mundong ginagalawan naming mga negosyante. Anong name ng parents mo? Tanong ko. Sa isip ko kasi, ay hindi malayo magkasing edad lamang kami ng ama ni Alondra kung nagkataon na hindi naganap ang trahedya sa buhay ko. My mom family name is Gomez. Galing siya sa Buena Familia na may-ari ng isang airline company dito sa bansa. She's the heiress of Gomez Airlines, while my dad, marami siyang negosyo. Tumango ako. Hindi na bago sa akin ang sinabi niya dahil tulad ko ay marami rin akong negosyo at investment noon pa. Anong family name ng daddy mo? Flores. Mostly hawak niya ang mining at oil refinery dito sa bansa. Natigilan ako at tila may bumara sa lalamunan ko na nakatitig kay Alondra. Say it again? Anong buong pangalan ng father mo? Ulit na tanong ko habang malakas sa kumakabog ang dibdib ko. Iverson Flores ang full name ni Daddy. Lalo ko nagulantang. Anong klase ng paglalaro ng tadhanang nangyayari sa buhay ko? At napunta ako sa poder ng taong pumatay sa akin. At ngayon, ay girlfriend ko pang anak nito? Kaya pala kanina, iba ang kabakot pamilyar sa akin ang mga mata nito na makaharap ko. Uy, ang tahimik mo na. Kilala mo ba yung daddy ko? Tanong ni Alondra nang hindi ako nagsalita matapos marinig ang sinabi nito. Kilala ko yung daddy mo.
Kilalang kilala siya sa business world at maraming nakakakilala sa pangalan pa lang niya. Wala sa sarili niya sagot ko. Paano hindi ko makikilalang taong malaking atraso sa akin na umutang ng buhay ko noon pa? Akala mo ba? Bukod sa pagiging negosyante, ay mafia leader din ang father mo? Nagpipigil sa galit na tanong ko. I do. Kung nakakaalala ka ng pinagdaanan natin, sure na hindi mo ko tatanungan ng tungkol dyan. Nakangiti na sagot ni Alondra. She's sweet and looks so innocent, but I can trust the angel in front of me dahil anak siya ng taong gusto kong singilin. At sigurado ako kung ano ang puno ay ganun din ang bunga. Pero bakit tila hindi sang-ayon doon ang puso ko sa tumatakbo sa isipan ko? She don't know anything. Wala rin silang idea kung sino talaga ako. Kaya mabuti na lamang at hindi ko sinabi sa kanyang buong pagkatao ko. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.